Ating pag-uusapan sa videong ito, itong naging pahayag ni Attorney Larry Gadon tungkol kay Vice President Sara Duterte at sa mga supporter ng Duterte. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa isyu ng bansa at isyu ng lipunan. So mga kapolitika, nitong mga nakaraang araw is merong world war na nangyayari or girian, palitan ng maahang na salita itong si First Lady Liza Araneta Marcos at itong si Vice President Sara Duterte. Kasi nga anong na-offend umano itong si First Lady Liza Araneta Marcos sa mga naging aksyon na nakita ni Liza Araneta dito kay VP Sara Duterte, kasi nag-attend ito ng rally at nung tinawag minaliit ng former president itong si Ferdinand Marcos Jr. is nakita umano ni Liza Araneta Marcos sa camera na tumatawa itong si Vice President Sara Duterte at na-offend umano ito sa naging aksyon or sa nakita niya kay Vice President Sara Duterte. Kaya yun na yung time na kung saan is hindi na nagpansinan itong si Liza Araneta at itong si VP Sara Duterte. Now itong si Larry Gadon is meron naman siyang pahayag na kung saan is ang sabi niya doon sa kanyang video, kasi may in-upload ito na video dito sa kanyang social media account sa Facebook. Ang sabi niya is tigilan na umano ni Vice President Sara Duterte at ng mga Duterte supporter itong kanilang rally na ginagawa, itong mga prayer rally na kung saan is imbes na manalangin daw is puro daw mga kabastusan at mga panawagan ng destabilisasyon dito sa kasalukuyang administrasyong Marcos. Okay, at ang sabi niya doon is itong si Vice President Sara Duterte daw is kailangan daw re-examine yung kanyang sarili bilang posisyon niya dyan sa Department of Education, kasi nga 'di ba binabatikos itong si VP Inday Sara tungkol sa kanyang posisyon dyan sa DepEd. So ang sabi ni Larry Gadon is kailangan daw i-re-examine ni Vice President Sara Duterte yung kanyang posisyon. Ibig sabihin doon is parang slight na sinasabi niya na pinaparisa niya na itong si VP Sara kasi hindi siya deserve dyan sa kanyang posisyon. Pero ang sabi ni Bongbong Marcos kahapon is hindi umano niya alisin or tatanggalin itong si VP Sara kasi wala namang problema sa kanya. Now on the other hand, ang sabi ni Larry Gadon din dito is hindi na siya nagmumura, no? Hindi na katulad dati na kung saan is nagmumura siya at kung ano-anong mga name calling itong sinasabi ni Larry Gadon, at nakikita na rin natin na wala na siyang masabing masama dito sa mga Aquino at sa mga Dilawan, unlike dati na kung saan is kung ano-ano mga sinasabi, merong mga terorista, mga corrupt umano at mga salot sa bayan. So kung ano-ano mga sinasabi nitong si Larry Gadon noong wala pa siyang posisyon dyan kay Marcos. Now nung nabigyan ng posisyon itong si Larry Gadon dyan sa poverty alleviation program is naging naging tahimik na itong si Larry Gadon at talagang sumunod na nga siya dito sa Marcos administration, kasi nga ang sabi niya is na naintindihan niya itong sentimento ni First Lady Liza Araneta Marcos, na kung saan ang sabi niya is ito kasing si Liza Araneta Marcos is dinamayan daw si Bongbong Marcos doon sa kanyang naging sitwasyon nung pinatalsik yung kanyang papa dyan sa Malacanang at na-exile sila sa Hawaii, diba? So ang sabi niya nung walang-wala daw sila Bongbong, ibig sabihin nun is nung time na umalis sila dito sa Pilipinas kasi nga na-exile sila, naitapon sila doon sa Hawaii dahil sa kanilang mga kaso dito sa Pilipinas, is hindi daw iniwan ni First Lady Marcos itong si Bongbong Marcos. Yun ang ibig niyang sabihin na nung time na walang-wala. So ang ibig sabihin ni Larry Gadon na kung saan is naintindihan niya umano na itong nararamdaman ni First Lady Liza Araneta Marcos, kasi ang dami na umanong pinagdaanan ni Bongbong Marcos na kung saan is hindi niya iniwan. So kumbaga mahal na mahal niya itong si Bongbong Marcos, kung kaya naintindihan niya lang kung ganun na sa part ni Duterte, ni Sara Duterte, kung saan pinagtatawanan niya itong kasalukuyang administrasyon na minamaliit ni former President Rodrigo Roa Duterte, at ang ayaw niya din is itong panawagan umano ng destabilisasyon. So ano nga ba ang ating masasabi hinggil dito sa isyong ito na pangingialam ni Larry Gadon tungkol dito sa away ni First Lady Liza at ni VP Sara? Kasi si VP Sara nagsabi na siya at ang sabi niya is
kakausapin niya personally itong si Bongbong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos, na kung saan is sa statement niya na yun is parang naitsapwera itong si First Lady Lisa Araneta Marcos, kasi ang sabi ni Vice President Sara Duterte is wala umanong mandato itong si Lisa Araneta Marcos kung ano man ang kanyang personal na saloobin, at labas na po yon sa trabaho ni VP Sara, na kung saan is inelect siya ng 32 million katao. So ang masasabi natin dito is itong si Larry Gadon is dapat wag na lang makialam dito sa kanilang bangayan, kasi ang pagtuunan niya rin ng pansin itong kanyang programa na kung saan is inaakusahan siya na meron umanong mga kickback dyan sa ginagawa nilang mga feeding program. Okay, at nakikita naman natin na wala pa talagang impact sa mamamayang Pilipino itong kanyang ginagawa na pagpapakain or pagpapafeeding. 'Di ba, napakarami pang mga malnourished na bata na yun dapat ang pagtuunan nitong si Larry Gadon. At nagtataka tayo na dati is napakaingay ni Larry Gadon sa mga korap na mga politiko, pero ngayon is all of a sudden nag-iba na ng stand itong si Larry Gadon at wala na siyang tinatawag ng mga korap sa gobyerno. So para sa atin is ganun na lang ba kalinis yung ating kasalukuyang pamahalaan, at wala na siyang nakikitang mga korap na officials. At dati napakaingay niya, pero nung binigyan na siya ng posisyon dyan sa gobyerno is nag-iba na siya ng ugali. Hindi na siya katulad dati na palamura, at parang kumalma na itong si Larry Gadon. So dito natin makikita ng isang tao is pag binigyan ng isang posisyon dyan sa gobyerno is nag-iiba yung kanilang prinsipyo. Okay? At ito nga si Larry Gadon kasi kasama ito nila dati, 'di ba? Nila Glenn Chong, nila Maharlika, at itong mga DDS. Pero yun pala is nakiki-ride on lang din itong si Larry Gadon sa popularity ng mga DDS, at naging supporter din siya ng DDS. But ang talagang original na sinusuportahan itong si Larry Gadon is itong mga Marcos. So kumbaga isa siya doon sa mga vlogger na kung saan is nag-promote dito kila Pangulong Bongbong Marcos. At of course, meron rin siyang mga personal na interest, kasi nga gusto niya rin na magkaroon ng posisyon, kasi hindi nga ito manalo-nalo sa pagkasenador, 'di ba? So ang other way niya na magkaroon siya ng posisyon dyan sa gobyerno is itong pagsuporta niya kay Pangulong Bongbong Marcos. At tungkol naman dito sa sinasabi ni Larry Gadon na destabilisasyon umano dito sa kasalukuyang administrasyon, nagpahayag naman na ang AFP dito at PNP, at ang sabi ng AFP is wala naman silang nakikitang destabilization plot dito kay Pangulong Bongbong Marcos. So bakit mag-worry itong si Larry Gadon kung kontrolado ng kasalukuyang gobyerno yung ating sandatahang lakas ng Pilipinas? So not unless is hindi siya pinagkakatiwalaan ng ating administrasyon itong sandatahang lakas ng Pilipinas. Pero dati pang issue na yan, at pinapalaki lang nila na kumbaga is meron umanong threat sa kasalukuyang administrasyon kahit wala naman, di ba? So itong si Larry Gadon is dapat pag-isip-isipan niya rin itong mga kanyang sinasabi dito sa mga Duterte, kasi namamarkahan siya ni Duterte, at marami na nga ang mga influencer at vlogger na tumutulig sa kanya. And in fact, baka sa susunod na eleksyon, baka hindi na siya manalo, at kasi ito nga si Bongbong Marcos is hindi naman forever yan sa posisyon. So kung time na bababa na sa posisyon itong si Pangulong Bongbong Marcos is wala na siyang makukuhang boto, especially dito sa mga supporter ng mga Duterte. So yun lamang mga kapolitika ang ating talakayan sa isyong ito. Kung kayo ay bago pa lang dito sa ating YouTube channel, ay huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna para kayo ay updated sa isyu ng bansa at isyu ng lipunan.